Dahil sa isang aksidente sa sasakyan, nawala ang asawa ko. Ang anak kong babae, bagamat buhay pa, ngunit may natitira na lang 1 taon. At ako ay pinili na iwan siya. Doktor, pakiusap. Iligtas mo ang anak ko. Si HN ay wala na. Hindi ko na kayang mawalan ulit ng An-An. Pakiusap. Tumayo ka muna. Tumayo ka muna. Okay? Tumayo muna. Ang pinsala ng anak mo sa aksidente ay hindi masyadong malala. Ngunit nalaman namin na mayroon siyang congenital na sakit sa puso. Kung hindi siya operahan, mahihirapan siyang makalampas sa susunod na taon. Paano nangyari yon? Dr. May paraan ka, di ba? Ang anak ko, 18 taong gulang pa lang. Magkano ang kailangan para sa operasyon? Kahit ibenta ko ang lahat ng ari-arian ko, tiyak na ibibigay ko sa kanya ang pera para sa operasyon? Hindi ito usapin ng pera una, kailangan nating makahanap ng tugmang puso para sa transplant at ng dekalibreng surgeon para mag-operate. At bago yon, ang anak mo ay dapat uminom ng gamot ng regular puso kung hindi maaari siyang mapanganib ang buhay, anumang oras. Basta lang gumaling siya. Gagawin ko ang lahat, kahit ang buhay ko ang ipapalit. Malala na ang kanyang kalagayan noon, kaya pa niyang mabuhay ng normal, ngunit ngayon, mabigat na ang pasanin ng kanyang puso, tulad ng pag-akyat sa hagdan at pagbubuhat ng mga bagay para sa karaniwang tao. Ang mga ito ay napakadaling gawin, ngunit para sa kanya, para bang may dala-dalawang sako ng buhangin. Masakit at mahirap, naiintindihan mo ba? Magiging mahal ang operasyon ng anak mo. At bago yon, kailangan niyang mapanatili ang nutrisyon. Hindi siya dapat mapagod ng sobra. Hindi siya dapat magkaroon ng biglaang emosyon. Kailangan mong gumastos ng hindi bababa sa 50,000 piso bawat buwan. Ngunit, kakamatay lang ng asawa mo? Ikaw ba talaga? Hindi problema ang pera. Kahit magbenta ako ng dugo o bato ko, gagawin ko lahat para gumaling siya. Tandaan mo ito, 1 taon lang ang meron ka. Kung hindi, mahihirapang mabuhay ang anak mo hanggang sa susunod na taon. Anan, bakit ka nakatayo? Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga ng mabuti. Nanay, narinig ko lahat. Nanay, ayaw ko nang magpagamot. Uwi na tayo. Wala na si Papa. Ikaw na lang ang meron ako ngayon. Yung sinabi ng doktor, ang mamahal. Yung kalagayan natin, alam ko naman. Sa huling mga araw ko, kasama kita. Sobrang sapat na yon para sa akin. Anak, may pag-asa, bakit hindi ipagagamot? Kaya kong kumita ng pera, magtatrabaho ako. Ano man ang mangyari, ililigtas kita. Maging mabait ka, ha? Hindi ko na kayang mawala ka pa. Ate, Zheng Qiang, oo, sa iyo at kay Xiaoman ko na ipagkakatiwala si An-An mula ngayon, mag-iisip ako ng paraan. Magpapadala ako ng 50,000 piso sa bahay, bawat buwan. Zheng Qiang, huwag mo sanang isiping madaldal ang ate mo. Dapat regular na uminom ng gamot si An-An araw-araw, 3 beses sa isang araw, hindi pwedeng maputol. Kailangan niya ng sapat na nutrisyon, huwag masyadong maging emosyonal, at huwag masyadong mapagod. Ipagkakatiwala ko siya sa iyo, at kay Xiaoman, para alagaan ninyo siya ng mabuti. huwag kang mag-alala ate. Aalagaan namin ng mabuti si An-An. An-An, magpakabait ka sa bahay. Makinig ka sa tiyo at tiya mo ha. Titiyakin kong makakalap ako ng pambayad sa operasyon at makakahanap ng bagay na puso para sa iyo. Ito ang anting-anting na pinagdasalan ko para sa iyo. Gagaling ka talaga. Nanay, hihintayin kitang bumalik para sunduin ako. Nanay. Nanay. Nanay, maaga kang bumalik para sunduin ako.
Natatakot ako. Natatakot akong baka hindi ko na kayang maghintay. Halika, tingnan mo ito. Huwag. Hoy, halika, tingnan mo ito. Hindi na kailangan. Kumusta po? Narito na po ang in-order ninyo. Ilalagay ko po ito sa pintuan. Sana'y masarap ang kinain ninyo. Kumusta po? Tingnan ninyo po ito. Halika, tingnan ninyo po ito. Tingnan ninyo po ito. Napakaganda. Sige. Sige, paalam. Jingjing, salamat sa iyo. Ang aming Anchen Group sa mga nakaraang panahon. Kaya nakakuha ng maraming magagandang proyekto. Ngayong taon, ang aming Anchen Group ay niranggo bilang pinakamahusay na kumpanya sa buong bansa. Jeng, ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Kung hindi mo ako pinansin noon. Ang pera para sa pagliligtas kay Anan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Halika. Jingjing, ikaw ang malaking bayani ng Anchen. Plano kong sa mga susunod na araw, itataas kita bilang presidente ng grupo. Ito ang dapat kong gawin. Ang posisyon ng presidente. Hindi ko ito karapat-dapat. At ang aking enerhiya ngayon, hindi ganap na nakatuon sa trabaho. Hindi pa nakakahanap ng pusong tugma kay Anan. Kaunti na lang ang natitirang oras niya. Ang posisyon ng presidente, dapat mong upuan. Ang Anchen ay mayroon ngayon. Lahat ay dahil sa iyo. Ang iyong mga bagay. Iniisip ko rin, ang mga ito. Nakatulong na ako sa iyo. Nakahanap ng pusong tugma kay Anan. Makikipag-ugnayan agad sa mga eksperto para sa operasyon. Salamat, Zeng. Gusto mo ba? Papuntahan ko na si Anan ngayon. Gusto kong personal na sunduin siya. Sa panahong wala ako. Hindi ko alam kung ano na ang kalagayan ng sakit ni Anan. Jingjing, nagpapadala ka ng pera buwan-buwan. At bawat beses, dagdag pa sa iyong kapatid. 20,000 bilang bayad pa sa salamat. Dapat ay maayos ang pag-aalaga kay Anan. Pero natatakot lang ako na si Zhou Shengqiang at ang iba mag-isip ng masama dahil sa pera. Imposible! Si Sheng Qiang ay aking tunay na kapatid. Ako ang nagpalaki sa kanya. Nag-drop pa ako sa pag-aaral para magtrabaho at suportahan ang kanyang pag-aaral. Paano niya magagawa? Nasaktan ang kanyang may sakit na pamangking babae kung talagang mangyari ang sitwasyon na sinabi ni Zheng. Kahit na siya ay aking tunay na kapatid, hindi ko siya palalampasin. Ikaw, maliit na kaibig-ibig. Kung hindi mo huhugasan ang mga damit na ito ngayon, huwag nang magsalita ng pag-inom ng gamot. Hindi ka makakakain ng pagkain. Tito, tita, pwede bang makahingi ng kahit konting pagkain? Kahit isang subo lang. Gutom na talaga ako. Man, may sakit naman talaga si Anan. Hayaan mo na siyang kumain ng konti. Konti lang ang perang pinapadala ng nanay niya kada buwan. Para sa gamot niya, ubos na agad yon. Isang beses lang siya kumain sa isang araw. Palugi na nga kami sa kanya. Ano pa ba ang gusto mong ipakain sa kanya? Halika na't kunin mo. Salamat, tita. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Lilinisin ko agad. Ang ganda-ganda mo.
Hindi mo pa mahawakan ng maayos ang isang mangkok. Ma, umuwi ka na. Pakiusap. Natatakot ako. Hindi ko na mahihintay ang pag-uwi mo. Ikaw talaga. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang tatay mo. Tapos itinapon ka ng nanay mo dito sa amin bilang pabigat. Kung hindi dahil sa amin, namatay ka na sana sa labas dahil sa sakit mo. Ngayon, may lakas ka pa ng loob na magkalat at magbasag ng pinggan. Hindi na namin kayang buhayin ka. Umalis ka na. Tita, mali ako. Huwag mo akong paalisin. Sabi ng nanay ko, babalik siya para sunduin ako. Gusto ko lang siyang makita ulit. Huwag mo akong paalisin. Pakiusap. Umalis ka dyan. Tingnan mo. Ay nako, kailan kaya babalik si Jingjing? Nagtatrabaho siya sa labas para kumita ng panggamot sa anak niya. Pero ang pera, wala ni piso ang napupunta sa anak niya. Lahat kinain ng pamilya ng kapatid niyang lalaki. Grabe na ang sakit ng bata, ginaganyan pa siya. Para lang makainom ng gamot, kailangan pang tingnan ang mukha ng tiyahin niya. Ang saklap naman talaga. Pamangkin niya, sa totoo lang si An-An. Paano nila nagawang maging ganito kasama? Kung ako si Jingjing, pag uwi ko't makita ang anak ko na may sakit at ganito ang kalagayan, talagang paparusahan ko ang buong pamilya nila. An-An. Anan. Jingjing, nag-a-apply ang kapatid mo sa branch ng Anchen Group sa Yuncheng. Tungkol dito, ano sa tingin mo? Maaga kaming naulila ng mga magulang. Si Sheng Qiang na lang ang natitirang kapamilya ko. Nitong mga nakaraang araw, siya rin ang nag-aalaga kay An-An. Mas mataas ang pinag-aralan niya kaysa sa akin at mas matalino pa siya. Paano kung bigyan mo siya ng pagkakataon sa kumpanya para na rin itong konting pasasalamat ko sa kanya? Kung ikaw mismo ang nagsabi, paano ako makakatanggi? Kung gusto niyang pumasok sa Anchen, maaari siyang magsimula bilang tagapamahala sa sangay. Aayusin ko na ito. An-An, nagawa na ng nanay mo. Ipaglalaban ko ang buhay mo. Nanay, tumawag na naman si tita. Halika rito. Kung sasabihin mo sa nanay mo na hindi kami mabuti sa'yo, maghintay ka na lang na maubusan ng gamot at mamatay. Nanay, An-An, sa wakas, sinagot mo ang tawag. Nababahala na ako ng sobra. Nasa bahay ng tiyo mo? Gumagaling na ba ang sakit mo? nanay, ayos lang ako. Ang pamilya ng tiyo ko ay maayos na inaalagaan ako. Huwag kang masyadong mag-alala. Ako ang may kasalanan. Naging pabigat ako sa'yo. Pinahirapan kita sa pagtatrabaho mo sa labas para kumita. An-An, naiinis ka ba? Nanay ang may kasalanan. Hindi pa ako nakakabalik. Bukas-bukas, susunduin na kita ni nanay. Ipinangako ko sa'yo, nagagalingin ka talaga. Nanay, dapat ay magmadali ka. Natatakot ako. Natatakot akong hindi na kita makita. Halo, Ate, bakit hindi ka pa nagpapadala ng pera ngayong buwan? Ang gamot ni An-An ay malapit nang maubos. Ang bilis naman, ipapadala ko agad sa'yo. Salamat sa hirap mo at ni Sheng Qiang sa pag-aalaga kay An-An. Espesyal akong naghanda ng regalo para dalhin sa inyo. Ay, ate, hindi mo alam. Si An-An sa amin ay napakaganda ng buhay. Inaalagaan namin siya. Huwag kang mag-alala. Natanggap ang bayad. Dahil matino ang nanay mo. Ang tabletang ito, ibigay ko sa'yo. Pasok ka! Kung makita ng ate ko pagbalik niya na ganito ang trato namin kay An-An, paano kung hindi na siya magpadala ng pera? Bobo ka ba? Huwag lang siyang malaman. Mag-isip ng paraan. Paalisin ng maaga para magtrabaho. Kung talagang dalhin niya ang pasyenteng ito, madala, mawawala ang pinagkakakitaan natin. Kahit mamatay ang pasyenteng ito. Huwag siyang malaman. Magpapadala pa rin siya ng pera. Hindi. Krimen ito. Kung sakaling malaman, tapos na. Anong takot mo?
Si matandang Zhang sa baryo. Hindi ba gusto niyang gumastos ng 200,000 para mag-asawa? Bagay sa ate mo? Kung talagang malaman niya, ipakasal siya kay matandang Zhang. May 200,000 pa tayong bigay kaya. Xiao man. Ate ko pa rin siya. Duwaga ka kung talagang malaman niya pagdating ng panahon. Alinman, ipadala siya kay matandang Zhang o kaya hintayin mong arestuhin ka ng pulisya. Hindi. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Sabihin lahat kay nanay. Kahit mamatay ako, hindi ko siya pababayaan. Ingat sa biyahe. Chen, nagawa ko. Basta maoperahan si An-An. Magiging malusog na siya. Zheng, Jingjing, may sasabihin ako sa iyo. Tungkol sa kapatid mo, ni Zhou Shengtiang. Siya. Oo. Walang problema. Walang problema, Boss Wang. Ay, Anong nangyari? kanina mismo ay tumawag si Boss Wang para sabihin sa akin na opisyal akong tinanggap bilang manager ng Yuncheng branch ng Anchen Group. Ang pamilya nating Zhou, sa wakas, umasenso na. Ano? Manager ng Anchen Group? Hindi mo ba ako niloloko? Ang Anchen Group ay ang pinakamahusay na kumpanya sa buong bansa at leader sa lahat ng industriya. Anong klaseng tao ka? Makakapasok ka pa sa Anchen bilang manager? Kanina, si Boss Wang mismo ang nagsabi sa akin. Ang magandang buhay natin, sa wakas, malapit na. Ay, narinig ko na ang presidente ng Anchen Group ay isang alamat. Wala pang isang taon ay naupo na sa pwestong iyon. Maraming malalaking negosyante ang nagmamakaawa para makipagtulungan sa kanya. Kung makapasok ka at makakonekta sa mga malalaking tao, mapapaunlad nito ang pamilya natin. Hindi masasayang ang mga taon. Ng paghihirap na pinagdaanan ko kasama mo. Haha, Kaya lalong hindi dapat malaman ng ate mo ang paghihirap ng pasyenteng ito. Kung hindi, magwawala siya sa'yo. At kung malaman ng grupo, masisira ang kinabukasan mo. hindi siya maglalakas loob. Kung maglakas loob siyang putulin ang pinagkakakitaan ko, ilalagay ko siya sa sako at ipadadala kay Lao Jiang. Sa pagkakataong ito, kahit dumating ang mga magulang ko, hindi niya masisira ang kinabukasan ko. Ma, tingnan mo kung siya ba ang tiyahin ko. Ay, Bilisan mo, itago mo siya. Ako, haharangin ko siya. Yaozu, kailangan nating bantayan ang may sakit na ito. Huwag mong hayaang malaman ng tiyahin mo. Ma. Pinalaan kita, mas mabuti sa'yo na magpakabait. Kung maglakas loob kang mag-ingay at mahahanap ng nanay mo, ipadadala kita kay Lao Zhang ngayon din. Ma, Kung makikita kita muli, kahit mamatay, wala akong pagsisisi. Yaozu, bantayan mo. Siya, ma. Ate, bakit ang bilis ng pagbalik mo? hindi na pwedeng patagalin pa ang sakit ni An-An. Bawat araw na ipagpapaliban, mas lalong mapapanganib siya. Oo. Ay, ang dami mong dala. Magulo sa loob. Pumunta muna tayo sa kusina. Halika, pumunta tayo sa kusina. Tara. An-An. An-An. Ate, nandito ka na. Kukuha ako ng tubig para sa'yo. An-An. Ate, si Anan at Yaozu naglakad-lakad. Sinabi ko kay An-An na susunduin ko siya ngayon. Bakit bigla siyang lumabas? At sinabi ng doktor, mabigat ang pasanin ng puso niya. Paano niyo siya basta-basta pinapalabas? Paano kung may mangyari? Ate, hindi mo alam, sa maingat naming pag-aalaga, ang sakit ni An-An gumaling ng husto. At saka ang paminsan-minsang paglalakad nakabubuti sa katawan. Ikaw, huwag kang mag-alala. Malinaw na sinabi ng doktor, kung hindi magpapalit ng puso si An-An, lalong hihina ang katawan niya. Mahihirapang makalampas ng 1 taon. Ang sinabi ni Sheng Chang, iba na naman. Baka naman niloloko niya ako. Ma, bilisan mo. Natatakot ako. Natatakot akong hindi na kita makita. Bakit kaya noon? Ganyan ang sinabi ni An-An. Ate, ikaw, nasa labas nagtatrabaho. Hindi mo alam kung gaano namin kamahal si An-An. Parang hawak sa palad. Baka mahulog.
Nasa bibig, baka matunaw. Pinag-aalagaan namin si An-An. Napakabuti. Siyempre, lalong gagaling ang katawan niya. Pero sinabi ng doktor, Ate, mas naniniwala ka pa sa ibang tao kaysa sa amin ni Sheng Qiang, di ba? At saka, noon, ikaw mismo ang naghanap buhay sa labas at itinuring si An-An na parang pabigat at iniwan sa amin ni Sheng Qiang. Kung hindi dahil sa amin, wala na si An-An noon pa. Xiaoman, hirap kayo ni Sheng Qiang. Salamat sa inyo. Kung hindi ko talaga alam kung kanino ko ipagkakatiwala si An-An. Pero, nakahanap na ako ng puso na tugma. Kapag naoperahan na si An-An, gagaling na siya. Pinag-aalagaan namin si An-An ng napakabuti. Anong operasyon ang kailangan? Panloloko lang yan. At saka, mas mabuti pang ang pera ay ibigay mo na lang para sa pangangatawan ni An-An. Baka sakali, kusa na lang gumaling ang sakit. Pagdating ng panahon, ang pera mapupunta pa rin sa akin. Hindi ba ito ang anting-anting ni An-An? Bakit nandito? Baka hindi niya sinasadya na nahulog dito. Ate, ang detalye mo talaga. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko ito makikita. Itong anting-anting para sa kaligtasan ay ibinigay ko kay An-An para sa kanyang kaligtasan at kalusugan. Hindi niya ito basta itatapon. Nasaan na ba talaga si An-An? Ate, anting-anting lang naman yan. Bakit ka nag-aalala? Hindi mo ba iniisip na may ginawa kami kay An-An? Ate, huwag kang mag-alala. Kung may anumang mangyari kay An-An, sasabihin namin sa'yo. Bakit mas kinabahan pa sila kaysa sa akin? Ano ba ang itinatago nila? May nangyari na kaya kay An-An? Hindi pwede. Tatawagan ko na siya. Nasa kanya pa ang cellphone. Kapag tumawag siya, wala na. Lalabas ang katotohanan. Ate, kasama talaga ni Yao Zhu si An-An sa paglalakad. Babalik na sila. Huwag kang ang mag-isip ng ganyan. Tatawagan ko lang siya. Ano ba ang ginagawa ninyo? Sabi nga, malapit na silang dumating. Ang kulit mo talaga. Yao Zhu, pwede bang makita ko? Ang nanay ko? Isang beses lang. Kapag nagkita kayo, magpapatuloy pa kaya siyang magpadala ng pera para sa atin? Makinig ka, magpakabait ka. Kung hindi, wala kang gamot ngayon. Maghihirap ka hanggang sa mamatay. Yao Zhu, hindi ako magsusumbong. Hindi na ako magtatagal. Gusto ko lang bago ako mamatay, makita ulit ang nanay ko. Imposible. Ano ba ang gagawin mo? Huwag ka nang tumawag. Malapit na silang dumating. Sandali lang, darating na sila. Ma. Nanay. Nanay, hindi ko mahanap ang gamit ko. Saan mo inilagay? Yao Zhu, paano siya nakalabas doon? Hindi ba sinabi ni Sheng Qiang? Nasa labas ba siya kasama si An-An? Nagkasakit? Si Linan-an. Ate, dadalhin ko si Yao Zhu para maghanap ng gamit. Sheng Qiang, hindi mo ba sinabi na sina An-An at Yao Zhu ay lumabas ng magkasama? Nandito naman sa bahay si Yao Zhu. Si An-An naman? Ate, baka si Yao Zhu ay nasa atin kanina. Nang hindi natin alam, maaga siyang umuwi. Hindi ba't sinabi niyang may hinahanap siyang gamit? Si An-An ngayon ay nag-iisa sa labas. Sa palagay ko, malapit na rin siyang umuwi. Huwag kang mag-alala. Nanay, bakit sa huli ay hindi pa rin kita nakita? Kahit ano pa ang mangyari, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Mensahe. Nanay, umalis ka na agad. Ang tiyo at tiya. Ate, sino ang tumawag sa iyo? Wala lang. Nuisance call lang. Saan ba talaga si An-An? Bakit mo ako pinapaalis agad? Mula nang ako'y umuwi hanggang ngayon, sina Sheng Qiang ay ayaw akong papuntahin kay An-An. Baka may ginawa sila sa kanya? Hindi pwede. Kailangan kong hanapin si An-An.
Kailangan kong paalisin muna si Sheng Qiang para magkaroon ng pagkakataong hanapin siya. Sheng Qiang, sa mga regalong dinala ko, may isang bote ng 30 taong gulang na maotay. Nag-aalala ako kay Xiaoman nang tinutulungan si Yaozu na maghanap ng gamit na bagsak. Pwede bang kunin mo para sa akin? Hindi naman mahal ang gamit. Ilang libong piso lang. Natatakot lang ako na masaktan sila. Ang mahal naman ng alak na ito. Kukunin ko agad. Namute. Kung tama ang alaala ko, ito si Zhou Shengqiang, ang kwartong inihanda para kay An-an noong una. Baka nakakulong si An-an sa loob? Imposible. Paano pwedeng tumira ang tao sa ganitong lugar? Ito ang mga damit na binili ko para kay An-an noon. Ang anak kong babae dito, ano ba talaga ang naging buhay niya? Diao Sengqiang, bawat buwan, nagpapadala ako sa iyo ng 70,000 piso. Ganito ang trato mo sa anak kong babae? Posible bang ako ang nagkakamali? Kung si An-an ay ginaganito, paano niya hindi sasabihin sa akin? Nanay, pakiramdam ko, wala na akong masyadong oras. Pero ayaw kong mamatay ng ganito lang. Sumusunod ako sa kanila ng maayos. Sinusunod ko ang mga hinihingi nila. Para lang makakuha ng gamot. Para mabuhay at hintayin kang bumalik. Pero takot na takot ako. Takot na baka hindi ko abutin ang araw ng pagbalik mo. Nanay, pasensya na. Ako ang pabigat sa iyo. Hindi ko maisip na para sa gamot ko, gaano ka nagpakahirap. Gaano karaming hirap ang dinanas mo? Gaano karaming paghihirap ang tiniis mo? Nanay, kung sa susunod na buhay, mag-ina pa rin tayo? Ako naman ang maging nanay. Pwede ba? An-an. 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 Bakit? Bakit? Bakit hindi mo ako binigyan ng huling pagkakataon? An-an, nasaan ka na? An-an. An-an. Nanay! 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 Umalis ka na, mabilis! Nanay! Nanay! Kapit lang. Kahit mamatay man ako, sasabihin ko ang lahat kay nanay. Hindi ko hahayaang siya'y ipakasal ng tiyahin para sa dote. Hindi ko hahayaang siya'y lokohin pa. Lalo na, hindi ko hahayaang siya'y magdusa dahil sa akin. Nanay. Nanay. Paumanhin. Buti na lang, may natirang gamot. Hindi natin pwedeng hayaan na magkasakit siya at mamatay agad. Kung hindi, malaking problema ito. Tama. Si An-an ay pamangkin ko talaga. Si Zhou Jingjing ay nagtatrabaho sa labas, kaya kumikita ng malaki at nakakauwi pa ng maraming magagandang bagay. Kung mabubuhay pa si An-an ng isang araw, mabuti iyon para sa atin. Tingnan mo ang iyong kahinaan. Basta't ikaw ay magtagumpay na maging manager ng Anshin Grupo, walang kuwenta ang mga bagay na ito.
Pag-alis mo. Hindi ba't si Zhou Jingjing na lang ang maiiwan sa loob, sa kwartong iyon? Alis. Alis na tayo. Nanay. Bago umalis si Liman, sinarado pa niya ang kwartong ito. Baka nandyan si An sa loob? Zhou Shengqiang, kayong dalawang hayop, kung may mangyari man kay An, hindi ko kayo patatawarin. An, huwag kang matakot, sasaklolohan ka na ni nanay. Nasaan ang susi? Saan nila itinago ang susi? An, umilag ka. Babaliin ni nanay ang pinto para iligtas ka. Nanay, dapat kang bumalik ka agad. Natatakot ako baka hindi ko na kayang maghintay. Nanay, kaya dapat bilisan mo. Natatakot ako baka hindi na kita makita muli. An. Nanay, pakiramdam ko wala na akong maraming oras. Kung sa susunod na buhay, tayo pa rin ay mag-ina. Pwede ba akong maging nanay? An, Ah, An, Ate, alam kong hindi ka mapakali. Yung storage room na ito, dapat pagkatapos ng bagong taon palinisin. Sakto, sama-sama na nating ayusin. Zhou Shengqiang, nasaan na ba talaga si An? Sabihin mo sa akin ng malinaw. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Ate, sabi ko na, naglalakad-lakad lang si An. Ano ba ang problema mo? Kahit ako na mismong kapatid mo, hindi mo na ba pinagkakatiwalaan? Zhou Jingjing, sasabihin ko sa iyo, si Shengqiang ay kinuha na ng Anchen Group bilang manager. Ikaw ang ate ni Shengqiang, kaya mabuti pa ang pakikitungo namin sa iyo. Si Lin An ay anak mo. May sakit siya. Inaalagaan namin siya at ginawa na namin ang lahat ng makakaya. Kung may mangyari man sa kanya, ikaw na ina niya ang hindi tumupad sa responsibilidad. Ano ang kinalaman namin doon? Ito ba ang turing ninyo sa kanya bilang maalaga? Ano ba talaga ang ginawa ninyo sa kanya? Alam ba ninyo kung gaano nakalala ang kanyang sakit? Mga hayop ba talaga kayo? Ano ba ang iniisip mo? Puro kalokohan lang ang nakasulat dito. Bakit mo naman iniisip na anak mo ang sumulat nito? Ano ba ang ebidensya mo na pinapahirapan namin ang anak mo? Ate, ano ba ang nangyayari sa iyo? Pag uwi mo, puro hinala ka na. Ano ba ang ginagawa mo? nanay, umalis ka na. Tama na. Ayokong makipagtalo sa iyo. Maglilinis na ako. Kung ayaw mong manatili, umalis ka na. Yaozu, tulungan mo ako. Siya, Nay. Ay, ate, huwag kang magalit. Ganito lang talaga si Xiaoman. Hindi pa umuwi si An. Nag-aalala ka, di ba? Samahan kita hanapin siya. Ha? Kailangan kong dalhin si An para magpa-opera ngayon. Kung may mangyari talaga kay An, Zhou Shengqiang, kaya kong ibigay sa inyo ang lahat at kaya ko ring kunin ang lahat sa inyo. Dadalhin na lang kita sa kanya. Para hindi kami ng buong pamilya ko ay mapagbintangan mo. Tara na. Kainin mo yan. Tita, gawin mo sa akin ang gusto mo. Pakawalan mo na lang si Mama. Pwede ba? Pakawalan mo siya. E paano naman ang pera namin? Kung hindi dahil sa talino ko, Muntik na kaming mahuli. Pero wala namang masyadong problema. Kung sakaling mahuli man, ang pinakamasama na mangyayari, ipapakasal ko siya para sa dowry na ilang daang libo. Tita, ako na ang maiiwan. Pakawalan mo na si Mama. Pwede ba? Ikaw, tong may sakit. Kumakain ka sa akin, nakatira ka sa akin, tapos makikipagnegosasyon ka pa? Tumingin ka nga sa sarili mo? Karapat-dapat ka ba? Ang pagpapakasal ko sa nanay mo para sa dowry, parang pabor na yon sa kanya. Nanay, pasensya na. Ako ang pabigat sa'yo. Zhou Shengqiang, maaga kaming naulila. Ako ang nagpalaki sa'yo. Mas gugustuhin ko pang magutom ako kaysa hindi ka mabusog. Mas gugustuhin ko pang huminto sa pag-aaral para magtrabaho at kumita kaysa hindi ka makapag-aral. Mas gugustuhin ko pang lumuhod sa buong baryo kaysa hindi ka makapagkolehiyo. Ako ang tunay mong ate. Tanungin mo ang sarili mo, may ginawa ka bang masama sa akin o kay An? Zhou Jingjing, bakit hindi ka naniniwala sa amin? Si Jingjing at Zhou Shengqiang. Tara, kailangan nating sabihin kay Jingjing
ang tungkol sa anak niya. Huwag nating hayaang maloko siya ulit. Tara. Ito, at ito pa. Joe Jingjing. Si An ay pamangkin ko sa dugo. Paano ko siya masasaktan? Nang nagkasakit siya, inalagaan mo ba siya? Kami ang nag-alaga sa kanya. Joe Jingjing. Kung ayaw mo nang magbigay ng pera, sabihin mo ng diretsyo. Ito. Kayong mga... Matalino talaga si Xiaoman. Buti na lang inihanda namin ito ng maaga. Kung hindi, magkakaproblema tayo. Jingjing, nakauwi ka rin. Jingjing ha? Sa wakas, nakauwi ka na. Tita Joe, Tita Liu, bakit kayo naparito? Sasabihin ko sa iyo. Ako ngayon ay tagapamahala ng Anchen Grupo. Kung magsasabi ka ng kalokohan dito, gagawin kong pagsisihan ninyo ito. Hoy, Jingjing, hindi ba't hinahanap mo si An? Pwede mong tanungin sila. Tita Joe, Tita Liu, hindi ba ninyo nakita si An ko? Hindi namin nakita. Alam na alam ni An ang kanyang kalagayan. Paano bigla siyang tumakas? Sheng Qiang, sumama ka sa akin. Tayo'y lumabas at hanapin si An. Ang kanyang kalagayan sa katawan ngayon. Natatakot ako baka may mangyari sa kanya. Tita Liu, umuwi muna kayo. Kami hahanap kay An. Jingjing ha? Masyado kang nagtitiwala sa kapatid mo. Nagtatrabaho ka buwan-buwan at nagpapadala ng pera sa kanya. Ngunit si Anan mo ay ginawa ng masama ng pamilya nila. Hey, Mauna na kayo. Kami hahanap kay An. Sige. Ang sinabi ni Tita Liu, nagpapaalala ba sa akin ng isang bagay? Baka naman si Zhou Shengtiang at ang kanyang pamilya ay may ginawa kay An. Bakit ka ganyan nagmamadaling paalisin sila? Baka naman talagang may ginawa ka na kasalanan? Natatakot ka baka sabihin nila? Ay ang hayop na Zhou Shengqiang na to. Naglakas loob pa siyang manakot sa atin. Napakabait ni Jingjing sa kanya. Ganyan pa ang ginawa niya sa sarili niyang anak. Ang galing-galing mo talaga. kailangan nating tulungan si Jingjing ng maayos. Kapitan. Tara na. Hoy, Kapitan, bumalik na si Jingjing. Pero hindi niya alam ang pamilya ni Zhou Shengqiang. Hoy, gusto mo bang mamatay? Sinabi na nga ni Zhou Shengqiang manager siya sa Anchen Grupo. Ang bagay na to, hindi pwedeng pag-usapan ng pribado sa kapitan. Mabuti naman at bumalik si Jingjing. Anong nangyari sa pamilya ni Zhou Shengqiang? Bumalik na si Jingjing. Napansin niyang nawawala ang anak niyang babae. Kakahanap pa lang sana kay Zhou Shengqiang para maghanap sa baryo. Baka gusto mong puntahan agad. Ano? May sakit pa si An ganito kalaking bagay. Bakit hindi agad sinabi ni Zhou Shengqiang? Tara. Hindi ate ako. Ang pinalaki mo, paano ko magagawa yun sa'yo na makasakit? Tama lang naman ang sinabi mo. May sakit si An. Kung sumumpong ang sakit niya sa labas at may mangyari man sa kanya, magkakaproblema talaga. Ngayon, hanapin na natin siya. Kung ligtas si An, ayos lang ang lahat. Pero kung may nangyari sa kanya kahit kaunti Zhou Shengqiang, kahit kapatid kita sa dugo, hindi kita patatawarin. Kahit anong mangyari ngayong araw, kailangan kong dadalhin ko si An para maoperahan. Ate, gumaling na ng malaki si An. Hayaan mo na lang siyang manatili dito. Nandito si Xiaoman para alagaan siya. Umuwi ka na at magtrabaho ng panatag ang loob. Malinaw naman na kailangan ni An ng operasyon para gumaling ng lubos. Pero bakit parang ayaw niyang kunin ko si An? Ayaw mo bang maoperahan si An? Hindi, naiinis lang ako, bigla siyang aalis na parang ayaw kong pakawalan. Pagkatapos, magiging manager na ako sa Anchen sa oras na yon. Talagang wala na akong oras para alagaan si Anchen. Sa oras na yon, maghahanap ako ng magandang trabaho para sa'yo para hindi ka na mahirapan sa trabaho. Sana nga. Hoy, Zhou Shengqiang. Zhou Shengqiang, ano ba ang nangyari? Nawawala si An. Isang napakalaking bagay at hindi mo man lang sinabi sa akin. Kapitan, sinabi ni Shengqiang na lumabas lang si An para maglakad-lakad. Alam mo rin ang kalagayan niya. Natatakot ako baka may mangyari sa kanya. Pwede mo bang ipahanap siya sa mga tao? Kapitan, ako. Jingjing, huwag kang mag-alala. Agad kong ipapahanap siya sa buong barangay. Kayo, magmadali kayo at pumunta sa bawat bahay para humingi ng tulong. Siya. Wag. Zhou Shengqiang, bakit mo ako pinipigil? Hanapin ko si An. Alam mo ba kung nasaan siya? Ikaw ba at si Liman ang nagtago sa kanya? Ano ba talaga ang ginawa ninyo sa kanya? Magsalita ka ng totoo. Ano ba ang pinagsasabi mo?
Pamangkin ko si An-an. Paano ko siya masasaktan? Kanina, bakit mo pinaalis si Tia Liu? Ngayon naman, ayaw mong payagan ang kapitan na ipahanap si An-an sa mga tao. Ano ba talaga ang tinatago mo? Zhou Shengqiang, kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kasalanan naming dalawa ni Xiaoman. Madalas naming ikwento kay An-an ang hirap ng pagtatrabaho mo sa malayo. Baka naramdaman niyang pabigat siya sa'yo. Nang malaman niyang uuwi ka, nagsisi siya ng husto. Natatakot siyang maging dagdag pasakit pa. Hindi ko alam kung sinadya niyang magtago para hindi ka makita at baka masaktan ka. Kaya hindi ko sinabi sa'yo. Ganun pala. Zhou Shengqiang, nagsisinungaling ka? Masunurin at maunawain si An-an. Paano siya magtatago para lang mag-alala ako? Hindi ganoon kasimple ang totoo, gaya ng sinasabi ni Zhou Shengqiang. Nakalimutan mo bang ako ang nagpalaki sa'yo? Kitang-kita kong nagsisinungaling ka. Sabihin mo sa akin kung nasaan na si An-an. Sa pagitan niya at ni Liman, gusto nilang paalisin ako. Baka nasa bahay lang pala si An-an. Tita, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo nang lokohin ang nanay ko. Hindi ko maisip, para lang sa perang buwan-buwan, kung gaano kahirap ang buhay niya sa labas. Tita, hindi na ako magtatagal. Ibigay mo na lang sa akin ang hiling kong ito. Paalisin mo na ang nanay ko. Anong kinalaman namin sa hirap ng nanay mo? Ang perang ito, kusa niyang ipinadala sa amin. Hindi namin siya pinilit. Kahit magmakaawa ka pa sa akin, wala ring mangyayari. Kung mamatay ka man o hindi, wala akong pakialam. Kung hindi lang dahil sa plano kong gamitin ka para lokohin ang nanay mo at kunin ang pera niya, matagal na kitang itinapon para mamatay sa labas. Tita, nakikiusap ako. Paalisin mo na ang nanay ko. Oy, Lin An-an. Lin An-an. Ma, patay na ba siya? Anong sinasabi mo? Nagkukunwari lang yan. Binigyan ko lang siya ng gamot. Anong pwedeng mangyari? Nagkukunwari lang yan para maawa tayo. Gusto niya ng awa natin. ha? Hoy, Lao Zhang. Tinanggap ko na ang pakinabang mo. Tutulungan talaga kita. Yung ate ni Shengqiang, ngayon lang umuwi. Maghanap ako ng paraan. Ipapadala ko siya sa'yo. Sige, usapan na yan. Yung dot, 30,000 dapat. Si Zhou Jingjing. Buy one, take one pa yan. May kasama pang isa. 29 na taong gulang na anak na babae. Hahaha. Ha ha ha, si. Ikaw ang magbabayad. Ako ang magbibigay ng tao. Hahaha. Huwag kang mag-alala. Si Shengqiang natin, magiging manager siya sa Ansen Grupo, Yuncheng Branch. Paano siya magsasabi ng hindi totoo? Ma, bakit bigla akong sumasama ang pakiramdam? May nangyari ba kay An-an? Kapitan, nakikiusap ako sa'yo. Nawawala na si An-an. Ang tagal na, nag-aalala ako sa kalagayan niya. Si An-an ang lahat sa akin. Kung may mangyari sa kanya, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko. Huwag kang mag-alala, hahanapin namin siya. Bilis, hanapin sa loob ng bahay. Ay, An-an, nasaan ka? An-an. Nandito na ang kapitan. Kung mahuli tayo, anong gagawin natin? Paano kung maapektuhan? Ang pagpunta ko sa Ansen bilang manager. Tapos na tayo. Hindi mo ba tiningnan kanina? Tiningnan mo na. Hindi na pwedeng tingnan ulit. Nandoon ba si An-an sa loob? Kapitan, pigilan mo siya. Zhou Jingjing, ano bang ibig mong sabihin? Pagdating mo pa lang, marami ka ng kasama. Gusto mo bang ipakita ang lakas mo sa amin? Liman, tanong ko sa'yo, nasaan na talaga si An-an? Ano ba talaga ang ginawa ninyo sa kanya? Xiaoman, kanina ko pa sinasabi kay ate. Sinabi namin kay An-an kung gaano kahirap ang buhay mo. Si An-an, naisip niyang baka pabigat lang siya. Ayaw niyang maging pabigat sa'yo, kaya nagtago siya. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari kay ate. Ayaw talagang maniwala sa akin. Para bang may ginawa kami kay An-an na masama? Zhou Jingjing, ikaw talaga. Hindi karapat-dapat na maging ina.
Kaming mag-anak ang nag-aalaga sa may sakit mong anak. Pinagbibintangan mo pa kami. Wala ka bang konsensya? Akala mo ba, inaabuso namin ang anak mo? Para kang may persecution complex. Ate, baka umuwi ka muna. Hayaan muna nating magpahinga si Anan. Kapag naisip na niya ang lahat, ako mismo ang maghahatid sa kanya sa'yo. Malubha ang sakit ng anak mo. Tumakas ka sa responsibilidad. Ngayon, dito ka para pagbintangan kami. Umalis ka na! Hindi lang si Anan ang ayaw kang makita. Hindi ka rin welcome sa bahay namin. Kung wala talagang nangyari, pakiusap, sabihin mo sa akin, nasaan si Anan? Kung hahanapin mo siya, ikaw ang maghanap. Bakit mo ako tinatanong? Xiaoman, kasalanan ko. Pakiusap, ibalik mo sa akin si Anan. Ang iba pa, pwede kong isuko ang lahat. Wag. Wag. Wag kang lumuhod. Bakit ka lumuluhod sa akin? Para bang ako ang nagtago sa kanya? Malinaw na ikaw ang hindi nag-alaga sa kanya. Kaya, nasaktan siya. Akala mo ba, dahil nagtatrabaho ka sa labas at nagpapadala ng pera buwan-buwan, ay magaling ka na? Sasabihin ko sa'yo, sa mga panahong ito, ako ang nag-alaga sa anak mo. Araw-araw ako ang nagpapainom sa kanya ng gamot. Araw-araw ako ang naglalaba at nagluluto para sa kanya. At ako rin. Ang unti-unting nakakita sa pagbuti niya. Para na akong kalahating ina niya. Pero ikaw? Ito ang turing ninyong pagmamahal sa kanya? Akala ko hindi ito ang kwarto ni Anan. Pero nang maghanap ako sa paligid, saka ko lang nalaman na dito pala tumira si Anan. Tingnan ninyo. Tirahan ba ito ng tao? Liman? Zhou Shengchang? Ito ang sinasabi ninyong pag-aalaga sa kanya? Ito ba ang pag-aalaga ninyo para sa kanya? Alam ba ninyo na may sakit siya? Akala mo ba, malaki ang binibigay mong pera? Yung kaunting halaga lang, sapat lang, para sa gamot niya. Ano ba? Ano pa bang gusto mong gawin namin sa anak mo? Ayaw nilang payagan akong tumingin ulit. Baka naman si Anan ay nakatago sa loob? Umalis ka dyan! Bakit ka papapasukin? Bahay ko ito! At kayong lahat, ang asawa kong si Sheng Chang ay magiging manager na ng Anshen Group. Ang Anshen ay isa sa pinakamagandang kumpanya sa bansa. Kung kayong mga to ay magpupumilit pa, huwag ninyong sisihin ako. Kung may utak kayo, umalis na kayo. Manager, kahit ang chairman ng Anshen Group ang dumating, hindi ako matatakot. Kapitan, baka nandoon si Anan. Ito na lang ang lugar na hindi pa natin masyadong nahahanap. Sheng Chang, harangan mo sila. Huwag mo silang papapasukin. Umalis ka. Umalis ka diyan. Umalis ka. Wag. Ma, Anan, Anan. Ayos ka lang ba? Anan. Nanay. Sa wakas, nakauwi ka na. Anan, pasensya na. Huli na ang dating ko. Pasensya na. Tapos na ang lahat. Dadalhin na kita sa operasyon ngayon din. Halika. Kayong dalawang hayop, Zhou Shengqiang. Pamangkin mo sa dugo si Anan. Ganito ang ginawa mo sa kanya? Alam mo ba na labag sa batas ang ginawa ninyo? Kapag gumaling na si Anan, pag-uusapan natin ito ng maayos. Anong nangyari sa inyong dalawa? Nagpapadala ng pera si Jingjing sa inyo, buwan-buwan. Ganito ang ginawa ninyo sa anak niya? Jingjing, binablackmail kami ni Zhou Shengqiang noon. Pinagbawalan kaming sabihin sa'yo ang totoo. Simula nang umalis ka, may sakit ang anak mo, pero ganito ang buhay na tinamasa niya. Ang pamilya nila talagang walang konsensya. Ito pala ang dahilan kung bakit ayaw ninyo akong makita si Anan. Liman, Zhou Shengqiang, hinding-hindi ko kayo patatawarin. Habang buhay ako, hindi ka magiging manager sa Ansen. Isusumbong ko kayo para magbayad kayong mga hayop sa ginawa ninyo. Ate, mali kami. Kapatid mo ako sa dugo. Anshen Group yan. Ang pamilya nating Zhou sa wakas ay umasenso na. Huwag mo akong sirain. ang lakas ng loob magsalita. Pero sa totoo lang,
Isang hamak na empleyado lang siya. Kapag umalis na ang kapitan, malalaman mo ang gagawin namin sa'yo. Ipapadala na lang natin silang dalawa kay Matandang Zhang para sa dote. Yaozu, puntahan mo agad si Matandang Zhang. Handa na ang tao. Pabayaan mo siyang sunduin. Presidente Wang. Ginowang. Shengqiang, congratulations. Ang appointment letter mo ay dumating na. Ito ay personal na inaprubahan ng chairman ng grupo. Kahit bumagsak ang langit, hindi na ito mababago. Mula ngayon, kailangan kitang tawaging tagapamahala Jonah. Ano? Kapitan, nakita mo naman ang lahat ng nangyari. Dali, arestuhin mo silang dalawa. An-an, huwag kang mag-alala. Kami ay ipaglalaban ka. Anong lakas ng loob ninyo? Dati, natatakot lang ako na magriyot ka at makaapekto sa kinabukasan ko. Pero ngayon, sasabihin ko sa inyong lahat, dumating na ang appointment letter ko. Ako na ngayon ang tagapamahala ng Anchen Group. Kahit magriyot ka, kaya mo bang labanan ang Anchen Group? Ang aming Shengqiang ay tagapamahala na ng Anchen. Kayo, gusto pa ninyong harapin kami? Panaginip? Ang Anchen Group ay ang pinakamahusay na kumpanya sa buong bansa. Kahit isang ordinaryong empleyado ay kapantay na ng alkalde ng Yuncheng. Tagapamahala ang aming Shengqiang. Hey, Anong karapatan ninyo na magparatang sa amin? Mas mabuti pang huwag kayong makialam. Kung hindi, kasama kayong aayusin ko. ito ay sarili naming pamilyang usapin. Kayo, huwag kayong makialam o kaya'y umalis na kayo. Kung hindi, pagkatapos kong maupo sa pwesto, madali lang para sa akin na palitan ang kapitan ng Georgia Village. Jingjing, hindi sa ayaw kitang tulungan. Ang punto, Shengqiang, iba na ang estado niya ngayon. Wala tayong pera o katayuan. Hindi natin sila kayang talunin. Jingjing, may pamilya pa ang tiyahin mo. Hindi na ako makakapag-stay dito. Ikaw, huwag mo nang pakikialaman sila. Dali, umalis na kayo ni An-an. Ma, umalis na tayo. Tama ka. Mas importante ang operasyon mo. Umalis na tayo. Sino ang nagpapaalis sa iyo? Kung makakaalis ka ba ngayon ay kami ang magdedesisyon. Ikaw na hamak na manggagawa, nag-aastang makakapagbayad pa sa amin? Tagapamahala ang aming Shengqiang. Ngayon, gusto kong makita kung anong kakayahan mo para labanan kami. Ginaganito ninyo ang anak ko. Akala mo ba ang tagapamahala mong ito ay makakapagpatuloy pa? Ha. Ang relasyon ko kay Ginoo Wang ay napakabuti. Ang pagiging tagapamahala ko, si Ginoo Wang ang nag-asikaso. Ang appointment letter ko ay personal na iginawad ng chairman. Kahit bumagsak ang langit, hindi na ito mababago. Kahit mag-riot ka, wala itong epekto sa akin. Jeng, dali, pumunta ka rito. Nakapaligiran ako ni na Zhou Shengqiang. Ha. Zhou Jingjing, huwag ka nang magpanggap. Isa ka lang na manggagawa na hindi naging matagumpay sa labas. Yung tinawagan mo kanina, hindi ba kasamahan mo sa trabaho? Ma, Liman, Zhou Shengqiang, umalis kayo sa harap ko. Hindi na pwedeng patagalin ang sakit ni An-an. Kailangan niyang maoperahan agad. Ito lang ang pag-asa niyang mabuhay. Kanina ang yabang-yabang mo pa. Nagsasabi pang maghihiganti ka sa amin. Ano ba? Ngayon? Gusto mo nang umalis agad? Xiaoman, kung ganun, kung sabi ninyo, usapang pamilya ninyo ito, aalis na muna kami. Tara na. Sandali. Kanina, tumutulong ka pa sa kanila? Ginulo ang aming bahay at nangahas pang manakit sa amin. Ngayon gusto mong umalis? Walang ganoon. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano namin aayusin si Zhou Jingjing. At sa parehong pagkakataon, para matuto rin kayo ng leksyon. Ngayon, kung hindi kayo dalawang munting kaibigan ay luluhod sa harap ko at hihingi ng tawad, o kaya, hintayin ninyong pagbayaran ko. Tia, huwag mo nang pahirapan ng nanay ko. Nakikiusap ako sa iyo, An-an. Ngayon din, ipaalam sa buong grupo. I assemble ang medical team at security team, pati na rin ang emergency response unit. Lahat ng tauhan, huwag ninyong pabayaang may mangyari kay Jingjing at kay An-an. Bilisan ninyo, magmadali kayong lahat. Opo.
Ang masamang si Zhou Shengqiang, ipinagkait niya ang perang ibinigay ni Jingjing at inangkin para sa sarili. Talagang naghahanap ng gulo. Ganito ang ginawa ni Zhou Shengqiang at nga iba kay An-an. Paano na ang kanyang sakit? An-an, pasensya na. Kasalanan ko ito, anak. Ngayon, ako ang iyong nanay. Kahit anong mangyari, kailangan kong ipa-opera ka. Kung sino man ang humadlang, makikipagpatayan ako. Kapitan, alam ko ang hirap ng sitwasyon mo. Kanina, nang iligtas mo si An-an, lubos na nagpapasalamat ako. Jingjing, makipayos ka na lang kay Xiaoman at Shengqiang para patawarin kanila. Mahalaga ang kalusugan ng bata. Ikaw? Makikipagpatayan ka pa sa amin? Tignan mo nga ang sarili mo. Ngayon, dapat kang lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Hirap ka na nga sa sarili mo. Liman, ano ang ibig mong sabihin? Ay, ha ha ha, ang ingay dito ha ha ha. Xiaoman, ito ba ang gate ni Shengqiang? Oh, Ayos, ayos. Sa itsura, maganda ang pangangatawan. Ano ang ibig kong sabihin? Sasabihin ko sa iyo. Si Shengqiang ninyo at si Xiaoman, binayaran ko sila para maghanap ng asawa para sa akin. Napagkasunduan nila na ipakasal ka sa akin. Ang dote. 30,000 ang nakuha nila sa akin. Umalis ka dyan. Lumayo ka sa nanay ko. Mang Zhang, huwag mong isipin na napakalaki ng 300,000. Ang anak naming si Shengqiang ay tagapamahala na ng Anshen Grupo. Kung pakakasalan mo si Zhou Jingjing, magiging magkamag-anak na tayo. Sa ganitong pagtingin, ikaw ang nakalamang. Yung 300,000, sulit na sulit. At saka, parang buy one, take one ito. Hindi ba't napakasulit? Nanganak na siya ng... Kaya mas mataas ang tsansa na lalaki ang susunod. Kung ganoon, ako pa ang nakalamang. Kayong dalawang masasamang tao, gusto niyo akong ipagpalit sa dote? Zhou Shengqiang, ako ang nagpalaki sa'yo. Noong wala tayong makain, mas gugustuhin ko pang magutom para lang mabusog ka. Ako'y nagtrabaho ng maaga para lang makapag-aral ka. Ito ba ang kabayaran mo sa akin? Tao ka pa ba? Basta't hayaan mo kaming umalis ng anak ko. Kahit hindi 300,000, kundi 3 milyon o 300 milyon, ibibigay ko sa'yo. Huwag mong galawin ang nanay ko. Umalis ka. An-an, 3 milyon? madali lang sabihin yon. Akala mo ba napaka-importante mo? Ikaw na ganito lang. Napakalaki na ng biyayang 300,000 para sa'yo. Walang utang na loob. An-an, ayos ka lang ba? Zhou Shengqiang, Liman, magdudusa kayo sa ginawa ninyo ngayon. Titingnan ko kung paano mo ako papagsisihan. Anong nangyayari? Dadalawin pala tayo ni Chairman Wang. Ano ba talaga ang pagkatao mo? Pupunta na pala si Manager Wang. Shengqiang, nagkakamali ka ba? Paano niya magagawa na matawagan si Manager Wang? Ako ang presidente ng Anshen Group. Ang posisyon mong manager na ipinagmamalaki mo, ako ang nagbigay niyan. Shengqiang, sabi ko na nagkakamali ka. Tingnan mo ang sinasabi niya. Sinasabi pa niyang siya raw ang presidente ng Anshen Group. Parang nababaliw na siya. Akala ko talaga may kakayahan at koneksyon ka. Pero ngayon, mukhang swerte lang pala iyon. Hindi mo ba tinitignan kung anong klaseng tao ka? Tapos, magsasalita ka ng ganyan? Aba, ako raw ang presidente? Mukhang hindi sayang ang pagpunta ko rito. Napanood ko pa ang magandang palabas na ito. Kung hindi kayo naniniwala, pagdating ng tinatawag ninyong si Manager Wang, malalaman ninyo, umalis kayo sa daan. Nakausap ko na ang eksperto para sa puso. Kailangan kong dalhin agad si An-an para operahan. Zhou Jingjing, pinagbibigyan pa sana kita. Pero sinabi mo pa ang malaking kasinungalingang ito. Si Shengqiang namin, manager sa Anshen Group. Lalo na kaming hindi magpapatawad sa'yo. Sige, sige. Hintayin natin si Manager Wang. Tingnan natin kung paano kanya ibubunyag. Pagdating ng panahon, huli na ang pagsisisi mo.
Nagpapanggap bilang presidente ng Anchen Group, paano ka makakalusot? Pagdating niya, kayo ang magsisisi. Hindi mo na kayang maghintay. Ang masamang si Zhou Shengqiang, grabe na ang sakit ni An. Ganito pa ang ginawa nila sa kanya. Hindi ito mapapatawad. Ngayong araw na ito, kailangan kong parusahan ang walang utang na loob na ito. Malaman ka. Ipaalam sa lahat, bilisan ninyo. Kailangan nating makarating agad sa Georgia Village. Hindi ka na makapaghintay. Wala akong pakialam. Ano bang problema ng pamilya ninyo? Nakabayad na ako ng paunang bayad. Ito ang bigay kaya. Ay, Dadalhin ko siya ngayon din. Zhou Shengqiang, traidor ka. Ako ang tunay mong kapatid na babae. Nagawa mong ipagbili ako para sa 300,000. Nagawa mong ipagbili ako. ang sama ng bibig mo. Lao Jiang to, nagbayad siya ng bigay kaya para pakasalan ka. Bitawan ninyo ako. Kung maantala pa, hindi magagawa ang operasyon ni An. Hindi ninyo kayang panagutan. Punong barangay, pakiusap tulungan mo ang nanay ko. Nakikiusap ako. Huwag kang makialam. Kung hindi, guguluhin ko ang buong pamilya mo. Tagapamahala ako ng Anchen Grupo. Kahit dumating ang alkalde, Hindi makikialam sa mga bagay ko, lalo na ikaw. Lao Jiang to, dalhin mo na siya. Kung hindi siya sumunod, sampalin mo ng ilang beses. Tara na. Tara na. bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako. Tara na. Bitawan. An. Aray, Anan, ayos ka lang ba? Anan, babae ka. Tara na. An. may magligtas ba sa anak ko? Tigilan ninyo yan. Tagapamahala, Wang. Amo Wang, bakit po kayo narito? Ayon kay Shengqiang, si Amo Wang po, hindi si Zhenggo. Sino po itong tao na ito? Talaga palang pumunta si Amo Wang para kay Jingjing. Imposible ito. Baka naman itong babae ay may kinalaman sa mataas na posisyon. Hindi, kailangan kong umalis ka agad. Kung hindi, hindi niya ako palalampasin. Ay, amuwang. Ay, nagkamali ako ng pagtingin. Nasaktan ko siya. Ay, aray. Kasalanan ko. Aalis na ako. Oh, Shengqiang, yung dote, hindi ko na kailangan. Ikaw na ang gumastos niyan. Hoy, Anak, ayos ka lang ba? Nanay, ang sakit-sakit po. Malapit na ba akong mamatay? Hindi talaga mangyayari iyon. Handa na ang nanay mo sa lahat. Dadalhin na kita para operahan. Ano ang nangyayari dito? Amo Wang, hayaan niyo po akong magpaliwanag. Ito si Zhou Shengqiang ay direktang pinagbilinan ng chairman na alagaan ko. Kailangan kong makipag-ugnayan ng maayos sa kanya. Kung magsasalita siya ng mabuti tungkol sa akin sa harap ng chairman, maaari na akong magtrabaho sa headquarters. Hoy, Shengqiang, dumating ako ngayon ng espesyal para batiin kayo. Ang aming Anchen Group, Yuncheng Branch, ay inaanyayahan kayong maging tagapamahala. Mukhang may problema sa inyo dito. May kailangan ba kayong tulong sa akin? May lugar ba na kailangan mo ng tulong ko? Ito ang anak kong babae. May sakit siya sa puso. Ngayon, buhay ang nakataya. Pakiusap, dalhin mo agad ang medical team dito. Kailangan niyang sumailalim sa operasyon agad. Hindi mo ba sinabi na ikaw ay ang presidente ng Anchen Group? Paano naman ang branch sa Yuncheng na hindi mo kilala si tagapamahala Wang? Zhou Jingjing, huwag mong sabihin sa akin na bilang presidente, hindi mo pa nakikita si tagapamahala Wang. Ano? Ako? Ay, tagapamahala Wang, dumating ka rin. Ang babaeng ito ay nagpapanggap na presidente. At sinabi niya nang may kumpiyansa na kapag dumating ka, tagapamahala Wang, maaari mo siyang tulungan na patunayan ang kanyang pagkatao. Zhou Jingjing, hindi ba ikaw ang presidente? Bakit parang hindi ka kilala ni tagapamahala Wang? Ang bagong presidente ay hindi nagpapakita sa publiko. Alam lang namin na siya ay isang malakas na babae. Tanging ang chairman ang nakakaalam kung ano ang itsura niya. Ngunit ang taong ito ay hindi mukhang presidente. Alam mo ba kung sino ang presidente ng aming Anchen Group? Siya ay isang mahalagang tao. Siya ang nangunguna sa aming Anchen Group upang makuha ang titulong pinakamahusay na kumpanya sa bansa, isang malakas na babaeng negosyante. At higit pa, hawak niya ang iba't ibang industriya bilang isang leader sa negosyo na may kapangyarihan. Ikaw lang, isang babaeng taga-probinsya. Paano ka magiging presidente namin? Kumusta? Sangay ba ito ng Yuncheng? Ako si Wang Zheng. Pakikuha ang inyong pangkalahatang tagapamahala sa telepono. Ano?
Si Wang Deming ay pumunta sa bagong tagapamahala sa bahay ni Zhou Shengqiang. Agad mo siyang ipadala sa akin ang numero ng kanyang cellphone. May usapin ako sa kanya. Baka alam na ni Wang Deming ang tungkol kay Jingjing. Mas mabuting ayusin mo ang sitwasyon. Kung hindi, maghintay ka ng parusa. Kahit na magpanggap ka bilang presidente ng Anchen Group namin, dapat magkaroon ka rin ng disenteng kasuotan, di ba? Sa itsura mong yan, malamang hindi mo alam kung ano ang itsura ng high society. Nangangahas ka pang magsalita ng ganyan. At mag-utos sa akin na tawagan ng medical team. Hindi mo ba tinitignan kung sino ka talaga? Zhou Jingjing, hindi ba't ang yabang-yabang mo dati? Paulit-ulit ka pang nagsasabi na papagbayarin mo kami. Ngayon, si President Wang ay direktang nagpabula sa kasinungalingan mo. Kaya pala, hindi pala magkasundo ang babae at si Zhou Shengsheng. Kailangan kong magpakita ng maganda para mag-iwan ng magandang impresyon sa kanya. Nakikiusap ako sa inyo. Hayaan niyo akong dalhin si An-An sa ospital. Sige na, hindi na talaga siya pwedeng maghintay pa. Natatakot ako na baka may mangyari sa kanya. Si Lin An-An ay anak mo. Mamatay man siya, anong kinalaman namin doon? Zhou Shengqiang, si An-An ay pamangkin mong tunay. Ganito ka ba kababaw? Basta't hayaan niyo lang akong dalhin si An-An sa ospital. Ang mga nangyari noon, pwede kong kalimutan. Shengqiang Xiaoman, malubha na talaga ang kalagayan ni An-An ngayon. Baka pwede nating tulungan siya? Binabalaan kita. Mas mabuti pang huwag kang makialam. Karapat dapat siya ngayon? Sino ba ang may kasalanan? Ininsulto niya kami ni Shengqiang at gusto pang umalis. Naalala ko na. Ikaw ang general manager ng Yuncheng, Wang Deming. Ako talaga ang presidente ng Anchen Group. Maniwala ka sa akin, sige na? Hayaan niyo akong dalhin ang anak ko sa ospital para operahan. Malubha na ang kalagayan ng anak ko. Hindi na talaga pwedeng maghintay pa. Gusto mo pang umalis? Tumawag ka na ngayon sa chairman ng kumpanya. Siya lang sa kumpanya ang nakakaalam ng tunay kong pagkatao. Ikaw pa ang magpapatawag sa akin para istorbohin ang aming chairman? Hindi mo ba tinitignan kung karapat dapat ka? Wang Deming, Tagapangulo. nasa bahay ka na ngayon ni Zhou Shengqiang. Papunta na ako. Malapit na ako. Siguraduhin mong maayos mo ang problema. Kung hindi, maghintay ka na lang na matanggal ka sa trabaho. Susundin ko po ang lahat ng utos ninyo, haha. Pupunta rin ba si Kuya Zheng? Hindi ko akalain na ang chairman ay personal na pupunta sa bahay ni Zhou Shengqiang. Kailangan ko talaga silang tulungan. Sabihin mo sa kanila na huwag akong harangan. Ang anak kong babae ay kailangang operahan agad. Ang chairman ay pupunta. Pero mula simula hanggang huli, hindi niya inutusan akong tulungan ka. Nasaktan mo si Shengqiang, tapos gusto mo pang umalis. Imposible. Nanay, huwag kang umiyak. Na makita ka ulit ay sapat na para sa akin. Anan ikaw? Ngayon ka lang humihingi ng tulong. Nasaan na yung dating kayabangan mo? Muntik mo na kaming matakot. Mali ako, Xiaoman. Ako ang nagkamali. Hayaan mo akong dalhin si An-An para maoperahan. Pwede ba? Pwede kitang bayaran. Basta mabuhay lang si An-An. Kahit magkano, papayag ako. Tagapamahala si Shengqiang sa Anchen sino ang may pakialam sa kakarampot mong pera? Zhou Jingjing. Sasabihin ko sa'yo, mula ngayon, wala ka ng kinalaman sa asawa kong si Shengqiang. Sige, payag ako, Xiaoman. Ano ang kailangan kong gawin para payagan kaming umalis? Ikaw ang nagsabi niyan. Kung ganon, dahil nagdulot ka ng maraming gulo ngayon, lumuhod ka sa harap ng bawat isa sa amin ng buong puso at magsisi. Baka sakaling maganda ang mood ko at hayaang umalis ka. Nanay, wag. Hintayin mo ako, Jingjing. Malapit na ako. Nanay, huwag. Ayoko nang makita ka. Na muli mong maranasan ang pang-aapi nila. An-An. Man, pakiusap ko sa'yo, An-An. Malapit na siyang mawala, An-An. Malapit na siyang mawala, kaya bilisan mo na. Kung hindi, ang pumatay sa kanya. Pero ikaw, man, Hindi pa sapat. Ito ba ang sinseridad mo sa paghingi ng tawad? Nanay, wag. Huwag. man, pasensya na. Ako ang mali. Ako ang nagdulot ng gulo sa inyo. Aminin mo ang pagkakamali mo. Salita lang ba ito? Nanay, huwag. Ako ang may kasalanan. Ako ang may gawa nito, Shengqiang Man. Maging mabait naman kayo. Nakikiusap ako sa inyo. Ipapaalam ko sa iyo. Nanay. An-An. Kuya Zheng. Chairman, paano ka naparito ng mabilis? Paano nyo ako ginaganito?
ang presidente ng Anchen Group. President, Zhou Jingjing talaga. Siya ang presidente ng Anchen Group. Sagipin mo si An-An, bilis, bilis! Medical team, tulong! Chairman, hindi ko alam. Ang presidente, siya. Simula ngayon, tinanggal ka. Mula ngayon, hindi na mag-eempleyo ang Anchen ng kahit sino na may koneksyon sa iyo. Alam ko sa mga nakaraang taon, nakakuha ka ng maraming pera sa Yun City sa pamamagitan ng korupsyon. Hintayin mo lang ang kaso ng grupo laban sa iyo. Chairman, nagkamali ako. Isang pagkakamali lang ito. Patawarin mo ako. Pwede ba? Tulong, dalhin siya. Chairman, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Chairman, ate, ako ang tunay na kapatid mo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Ate, si Liman, ang babae, siya ang nag-utos sa akin. Siya ang may kasalanan. Ate, nagkakamali siya. Siya ang gumawa. Hindi ninyo alam na nagkamali kayo? Alam ninyo na wala na kayo. Hindi ba sinabi mo kanina? Na dapat putulin ang relasyon ko sa Zhou Shengqiang? Hindi na kami magkakapamilya. Jenge, ano ang dapat gawin? Gawin mo. Masamang tao ka. Ang ginawa ninyong dalawa, puro kasamaan. Papausap ko kayo ng enforcement team. Ang buhay ninyo ay sa kulungan na. Ikaw ang dahilan. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko gagawin ito sa An-An. Hindi ko gagawin ito sa ate ko. Ikaw, babae. Ang ate ko ay presidente ng Anchen Group. Presidente, wala na ang lahat. Jingjing, Wang Deming ay tinanggal. Ang kaso na kinasangkutan niya ay nagsimula na. Naibalik ang mga ari-arian na mahigit 1.3 million at magdudusa siya ng 5 taon. Zhou Shengqiang at Liman, malubha ang kaso. Sentensyado ng 15 taon. Nasa kulungan na sila ngayon. At ito ang kalagayan ng kumpanya ngayong buwan. Ang mga departamento ay sumunod sa iyo. Jenge, katatapos lang ng operasyon ni An-An. Susunod, gusto kong mag-alaga sa kanya. Ang trabaho gusto kong ipahinga muna. Jenge, pumili ka ng iba bilang presidente. Jingjing, ikaw ang nagdala ng tagumpay sa Anchen. Hindi mawawala ang grupo sa iyo. Jiangshu, hindi mawawala ang grupo sa mama ko. O hindi mawawala ka sa mama ko. Anan, hindi rin ako mawawala.